Kasabay natin tawagin Esmir Ranolio and Shumi Etrata. Ang Gen Z darling na punong-puno ng charm, chika, at confidence sa bawat ganap with left and right branded and provincial events. Really a star in the making. Yan si Shumi Etrata. From viral to versatile, the ultimate Gen Z mood. Always bringing hit, paandal, at good vibes from ruling the online world with super nakakaaliw na mga content to landing major endorsements and now stepping back on this big screen, Esmir Ranolio. Ang charmer na kahit chill, may impact while serving looks, laughs, and loads of charisma. Not just a cutie, but also certified sporty. He recently played against South Korea for basketball game with Minho and NCT Johnny River Joseph. Hey guys, take a welcome sa ating red carpet. Also known as Midbrand, from making history as the first Kapuso Kapamilya duo to win PBB Collab Celebrity Edition, to being honored with Anak TV Seal Awards. Truly unstoppable ang dalawang ito. Mga kapamilya and kapuso, Mika Salamanca and Brent Manalo! Ayan na nga, bumababa na nga sa kanilang car sina Mika Salamanca and Brent Manalo. The social media influencer turned actress, serving authenticity, grace, and aura na ngayon pang big screen at aabangan pa ng upcoming music under Star Pop. Yan si Mika Salamanca. From runway to red carpet, siya naman ang gentleman heartthrob na pinag-aagawa ng high-end and local brands. Now raising the big screen, truly the leading man to watch out for, Brent Manalo. Salamanca. Wow. Nakakatawa naman ang kanilang matching outfit for this event. Tawagin naman natin ang susunod natin makakasama sa ating red carpet gathering. Napakabagay na mga aktor, makakasama natin sila MC Wa, Ina Mina, Sweet Lapos, Carmi Martin, and Chanda Romero. From screen to stage, ang comedian, actor, vlogger, host na may extra factor kapag nandyan siya. Kasi dahil tinatawag mo ang ibigay hanggang sa end the breadwinner is MC. Of course, ito naman si Tia Mina from cracking jokes to winning Best Actress sa 2018 Cinema One Originals Plus nomination sa FAMAS Gawad Ulian and Luna Awards. Ang level na yung pinang-win even in talented on another level talaga. Ang ultimate multi-hyphenate, acting, hosting, comedy, directing, theater, and performer, ang Sweet John Lapus. If you ask me if he's an all-rounder, correct job! And of course, with her iconic lines, ang aagawad ka, lumabad ka, shining, shimmering, splendid, Miss Jonette Bayag, the glamorous, sharp, and African. Once again, MC Moi, Tia Mina, Miss Chanda Romero, Sweet John Lapus, Miss Carmi Martin. Tawagin na natin sa ating red carpet, the director of Call Me Mother, June Lara. The master storyteller behind iconic films like Your Beautiful, Camel, and Little Mistresses, Becky and the Dead, and the breadwinner is truly powerful, deeply moving, and always telling stories straight from the heart. Best Director Award sa Catherine International Film Festival. Walang
television at Direk June Lana. At eto na nga, the lead stars of the anticipated fabulous movie of MMFF 2025 this Christmas. Mga kapamilya, Vice Ganda and Nadine Lustre with Lucas Antonio. Lucas Antonio, little charmer na dapat natin abangan. Cute, lovable, and guaranteed to steal your heart. Kasama rin natin Nadine Lustre, three-time Famous Award winner. She's now considered an MMFF royalty, a performer, charity leader, advocate, style icon, the president, and now our mother. She doesn't just shine, she stays every moment. And of course, Vice Ganda! 73rd Famous Best Actor Awardee, MMFF royalty, superstar sa lahat ng platforms, at winner in film, TV, music, business, at LGBTQIA advocacy. She's the phenomenon, making every scene a headliner, argument, with a Vice Ganda! At this point, tawagin na natin muli ang ating cast and creators para sa ating red carpet photo. Sir Daniel Santana, Shubin Trata, River Joseph, Esmir Ranolio, Mika Salamanta, Brett Javier, Brett Manalo, of course. Sama din natin MC Mua, Iya Pina, Sweet Lapos, Carmi Martin, and Miss Chata Romero. Of course, Direk June Lana. Our lead stars, Vice Ganda and Nadine Lustre with Lucas Andalio, the cast of Call Me Brother. Grabe, sobrang taas ng energy dito sa labas ng Vice Comedy Club. Ano kaya ang mga naglalakad dyan sa loob? MJ? Hello. Hello. Well, be right back na kami, ha? Kaya stay tuned. Laging tinatanong. Nung iniwan sa akin ng bata, hindi rin naman pwede. Hindi naman ako nilinabi overnight. Hanggang ngayon, bilit ko pa rin dinidiscover kung paano magiging ina. Sino itong magulang ng bata? Pero ako, gusto kong malaman, paano naman siya nagkaroon ni Sabrina? Joining us also is Shugi, River, and Sneer. Let me call you first, Iamina. Tapos Ariana. Ayan, sasabi siya. MC! Ano si Cynthia?
Please don't forget to use our official hashtag #CallMeMother. And we'll have more photo opportunities later. Magandang gabi sa inyong lahat! Magandang gabi po, sir! Pati muna tayo guys, please, see everybody. Magandang gabi sa inyo lahat, sa lahat ng mga kaibigan natin sa press. Maraming salamat for taking this time na makasama kami at supportahan kami dito pa lang sa pagpupunta pelikula namin Cover Mother. Merry Christmas! Maraming salamat. Yes, advance Merry Christmas po. Maraming salamat po ulit for being here. We're so excited. Sana kayo din po. Maraming salamat po sa suporta. Direction. Hello! Maraming salamat po sa pagpunta ninyo advance. Merry Christmas at salamat talaga. At tinutulungan mo kami na ipamalita ang pelikula ng kahandog kami dito. Parang yung energy mo, parang energy na rin ni Maris, ha? Hindi ko naman iwas. Ako na kayo, ha? Ay, congratulations! Yung ating full trailer ay 20 million views. As of 6 p.m. O, fresh na fresh yun. 15 minutes ago. Diba? Congratulations! Simulan namin to by asking our cast members to greet everybody and siguro introduce na rin yung characters niyo sa pelikula ito. Si Daniel muna, siya ang ating writer. Daniel, bati ka please. Good evening sa lahat ng mga pupunta ko screens nila. Thanks for joining us. Thank you. MC? Yeah, magandang gabi po sa inyo lahat. Siyempre, friend ako dito ni Eva. Yes! Ano bago ah? Very, oo. Anong name mo dito? Bessie. Bessie. Ayan! Dorothy. Bessie Dorothy kasi ang tawagan na. Ikaw mo yung Dorothy? Dorothy na. Babae ako dito. Ano ba yan? Iya. Magandang gabi po. Ay, labag ha? Magandang gabi po. Hello. Ang pangalan ko dito ay si Miss J. Ikaw ba yung parang attorney? Attorney ba? Sorry. Bodyguard, Madami akong trabaho. Okay. Ang si Esnir naman? Magandang gabi po sa lahat. Yes, ako po. Di ba mo na lang doon? Kakatabi ha? Regitan po ako today. Ito yung mother. I am Esmir po. I play the role of Vince. Shubi! Maayong gabi sa tanan. Ako po si Shubet Lata and I play the role of Adia po. Iya. River. Hello to everyone. Ako po si River and I play the role of Anton. Anton. Pero sila kasama rin na Esnir, tama? Yes! Ay, wala naman. Esnir, anong role lang dito? She's playing the role of Maya. Mayet. Maya. Mayet. Babae. Mom. Mayet. Brent. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brent Manalo. Ako po si Marlo sa Cover. Isa sa mga borders ni Mother Girl. Mika. Ako naman po si Mika Salamaka. Magandang gabi po. Ako naman po si Bea Santos dito, medtech student and border din po ni Mother Queen. Yan. Si Carmen. Also, we play the mother of Nadine as Mila. Very juicy yung role. Okay. Kaabang-abang. Ano last name ni Mila? Hindi naman Vial. Ay! Galing! I love it. Miss Shanda! Good evening, everyone. I play the role of Mutia Isidro, social worker. So, Ano na? Oy, Hindi. huwag ka mo, judgment pa. ayun, judgment. So, mamaya. Mamaya. Pag-usapan natin yun. I love it. Nakita mo lang kung alam mo na kagad, masungit agad. Nasungit agad. Pero iba pala dito. Tailor-made pa yung mukha ko. I love it. Mamaya, pag-usapan natin yan. Lucas! Galing ni Lucas. Si Hi, good evening po sa aming mga kaibigan sa press. Happy to see all of you. Ako po dito si Mama M, ang mamamamahan ng mother ng lahat na si Mother Twinkle. Dad?
Training ko. Alright. Vice? Ako po si Mother Twinkle. Ako po yung asawa dito. Yung asawa ko si Iba yung twist no? Ako si Mother Twinkle. Ako yung nag-train kay Lady ko sa pageant. At ako ang totoong nanay ni Angelo. Ay. Nanay ako, Mara! Okay, simulan na natin ang kwentuhan. Vice, napansin ko lang, sa lahat talaga ng mga pelikula mo, you really want maraming kasama. Why? Hindi ako talaga tsaka hindi. Ito bigay mo rin. Siyempre kasi pag comedy, di ba mas masaya pag marami? Especially kung yung comedy movie sa Pasko ginagawa, yung sinasabi niya. At saka sa Christmas movie ko, family movie siya. So, ang hirap pakatawanan yung family movie na konti lang kayo. So, tayo talaga yung mas marami ka nakikita karakter, parang mas nabubuo yung larawan ng pamilya. Diba? Di ba kapatid, di ba kapitbahay na malapit sa'yo, di ba tayo yung kaibigan. Yung lahat ng mga karakter sa isang pangkaraniwang bahay na Pilipino, yun yung dinidepict kasi natin lagi. Kaya mas masaya pag mas marami ang kasama. At saka, ang laking tulong sa akin ng mga nakakasama ko. Because kahit yung mga past movies ko, I couldn't have done those movies successfully. Ako lang mag-isa. Kung wala akong actor na mahuhusay yung mag-isa sa pelikula. We all thought that the end of Breadwinner Years would be the last team up niyo ni Direk June. Parang alam namin, parang ay baka one time tinaray lang, ganyan. Paano kayo napa-oo? Sino tumawag kanino? Paano ito nabuo? Hindi pa natatapos yung The Breadwinner is nagmamakaawa na ako sa kanya. Magpapabayaan sa paano bumalik ako sa susunod sa kanya. Sa ganun nga, Direk Ano June. yun? Hindi, parang malino na sa akin. Inaaway ko na tayo eh. Hawak mo na ang pamilya niya. Hawak ang pamilya niya. I look forward. I actually look forward to the next round. Right. So, kaya mas matagal yung proseso, mas matagal mo yung isipan, mas matagal na yung sisi. Kasi gusto nila na rin, syempre, kita mo ano yung gustuhan ng mga tao sa Breadwinner. Si Nadine daw ang sabi sa akin, narinig lang yung Vice ganda, yes agad eh. Oo. Hindi pa nga sinasabi sa akin kung ano yung role ko. Sabi lang sa akin na gusto nila mag-pitch ng project sa'yo kasi ako na si Ate Val. Sabi ko, gay po. May software kasi agad yun. Grabe! Pero Nadine, kung sinabing mother, May kwentuhan ni Star na, pero kasi hindi pa sinabi yung role. So, parang a few days later, nung kimento sa akin kung ano yung role, or sinabi pa lang, nagbigay pa lang ng hit ng mother yung role. Sabi ko, parang nakaisip ako, wait lang. Hindi, pero gusto ko, mas ano talaga, mas nalayin talaga yung gusto kong makakagawa sa akin. Sabi ko, hindi yan, kasi iba meron parang, hindi naman culture, pero baka maisip kasi na ma-typecast ako sa mga ganong klase na roles in the future. Sabi ko, I don't Parang know. tumanda, di ba? Oo. Yung pinipigil eh. Kaya pinipigil yung mag-nanay agad. Kasi baka tumanda yung tingin din sa artist tayo. So, ito kayo sa kanila yung also tingin. Oo. pero we know Nadine as, progressive actress eh. Hindi siya sa Versatile. Oo eh, hindi siya takot, right, Nats? Yes, tapos, as in, wala, hindi ko na talaga inisip. Sabi ko na lang, game mo, gawin natin natin siya. Kasi sobrang excited ako ma-work sa Ate Vice. And, fun fact, yung first movie ko na lang, si Ate Vice ang kasama. Which is? Which is Petron Caballo. Ayun. 60 years ago. Wow. So medyo full circle moment. Exactly. So, hindi pwedeng hindi ko makakatrabaho sa Ate Vice. So ikaw naman, when you got the call that you'll be working with them, Siyempre na-excite ako, natutuwa ako ng bonggang-bongga. I was supposed to do a series for ABS, yung Roja. Tapos sabi gano'n, nauna yun, tapos nung pumasok ko, sabi ko dito, gawin natin pareho. Why not? Kaya naman, di ba? Eh, biglang yung Roja, parang sabihin ko, gagawin lain. Sabi ng Star Magic, nag-agree naman ako, kasi nag-agree na ako sa Roja. Mas malaki sila ko dito. ay wow! In fairness naman sa idea first, at saka an opportunity to finally work again with Vice sa Metro Manila Film Festival. It's my comeback after 10 years. Yes! Sa Metro Manila Film Festival. At saka nakapagtrabaho na kami ni Vice Tanta sa Metro Manila Film Festival. Pero behind the camera, I was the creative producer of The More the Merrier ni Vice
first time namin na magsasama sa Metro Manila Film Festival. Love it. How about Miss Margie and Miss Chanda? First time to work with Ay, Vice? oo naman, dream come true. Kasi matagal ko na talagang pinag-pray na makipagkakami siya. Talagang gusto. Personal choice, Miss Margie, to join? Yes, gusto join pa man, si Gladys, sinasabi niya, sana magkatrabaho ni Carly kasi mag-best friend sila. Sabi ko, gusto ko siya magtrabaho. At saka palit din ako ni Carly kasi nanood ako ng chicks to chicks pala. Oo, di ba? Oo. Pero batang bata pa ako. Oo, at saka ayaw ko talaga siya kasi di ba nag-intro siya, nasakay siya sa kabayo natin. Oo, sa isang alcohol brand. Yes. Oo, syempre yung ano na, sabi ko, sana gawin ulit yung commercial na yun. Tapos ako naman yung nakasakay dun sa kabayo. So, ay, ba yun? Kabayo yung nakasakay sa kabayo din. Yung gano'n. Baka may nanonood sa atin na brand na. Okay, pag sa presyo, matuloy na yung pangarap ko. Kaya thank you, Miss Martin, kasi nakita ko yung post niya, nung nagpa-picture siya, pinuntahan niya ako sa net, kaya niya ako. Tapos sabi niya, magpapapicture daw. Oo, sabi ko, picture na tayo, sige na. Tapos picture ko dalawa, tapos pinost niya, tapos yung caption niya, dream come true. Sabi ko, nakakatawa, nakakahiya, na nakakahappy. Maraming salamat po. From the heart. Yes. How about Miss Chanda? First time to work with Vice? Yes, and I've been wanting to. I've been so curious and I've been wanting to. Yeah, this Christmas is really merry for me because this is it. We're Right. together and also long overdue din kami ng direct June. So, double whammy and everybody else. Two birds with one stone, di ba? And Carly Working also. girl. Yeah, working girl. Wow. So, yes. So, wow, this is so... At ibang ano siya, ibang genre for me. Di ba? That's right. Hindi naman ako Drama, action, horror. Last year was horror. So Yeah. now, I'm really happy to be in this cast. Happy to try. Nagiging sulit ka na rin ng MMFF, ha? Every year meron, ha? Miss Chanda, congratulations. Lucas, ikaw? Kamusta ang trabaho si Ate Vice at si Ate Nats? Best friends. Anong tinuturo sa'yo ng binibigay sa'yo ni Ate Vice? Oo, kasi sa kuya, bakit Lucas? Ay, ang Mas galing. ko content na natapak siya sa Oo, tinatapakan niya ako. Tapos pagkakatuloy kami, on the set na, wait, mamaya na. Hindi pa naman mamasahe ko. Ayaw na talaga akong tatalan. Kasi kahit gusto niya matulog na lang. Hindi ko makatulog kasi papasahin niya. Galing, ha, Lucas, ha? Habang nakasama sa likod, ano pakiramdam to be part of this? Shoes. Sobrang po, ang harap ko talaga dream come true po. First time po, ako, pamilya po namin sa Pamilya Digos kami kasama sa isang Yes, oo, nga, pamilya dito So, sa as a viewer before po, tapos nandito na po ngayon, first movie din po. So, thank you so much, Rene. Thank you so much, Derek. Maraming salamat. Thank you so much, Rene. Esnir, ikaw. Naiyak po ako. Ay, biyak ako si Esnir. Sobrang grateful talaga. Parang sa akin po, this is more than just a career milestone. Kasi I grew up watching talaga sila Memes, sila I grew up watching. Yes! Nung bata na po ako sa probinsya, nakita ko sila Memes. Parang nakasabi talaga kung may kung pala yung mga scene na gender ko sa industry. Kaya ayun po, parang to be able to work with the person who paved the way sa community namin and the person who made me feel that I'm safe in this industry, like they can like me. Kaya parang sobrang happy po. Kaya thank you so much, Meme, for this. Thank you so much, Meme, for this opportunity. At ayun, sobrang happy. Saya. Napansin ko lang, wala si Lassie. Kasi gusto namin maganda yung buhay. Kasi sanay kami na laging MC Lassie. Hindi na rin natin masisisi si MC kung nirequest mo, pwede ba ako na lang muna? Pag kinuha niyo siya next time, siya na lang muna. Ayaw niya, bakit
Bakit ba? Hindi kayo naman, di ba minsan may mga movie na hindi kami dalawang kasama. May movie rin naman sila, si Vice. Oh, pero ayaw. Oo, bawal kasi pangit kung nakalagay sa pagka. Grabe naman kayo kay Lance. Hindi niya ma-defend yung sarili niya ngayon. Kasi bakit pinag-isipan ni Direk Junior bago siya nag-decision sa Pilipinas? It's either Lassie or Nadine. So, ganun ka natin yung Ikat ha? Lassie or Nadine? Iya, ikaw, how does it feel? Ay, salamat kininig, sobra. Thank you na din. Pasita. Actually, ako talaga si Lassie, magpaganda na. Galing ang doktor mo ha? Hindi naman po maganda. Si, River, si Brent, saka si Mika. Ako definitely dream come true. Ito, siguro yes, I grew up watching it. You know, Hindi na kayo mag-group watching. Pwede mga I've been watching na. ayun, tapos, nung sa PBB kami, we watched one movie and that was And the Breadwinner Is. Totoo. So, napagod namin yun sa loob and super surreal na ngayon nasa labas na kami na we get to be part of it. Part of it. Nice. Kaya maraming salamat. Ako naman po sobrang nagulat at sobrang saya po kasi I've been watching. Yes! First movies talaga po. So, ngayon po na nakasali kami, parang hindi po ako pa rin makapaniwala. Kasi first movie po namin, I remember, and with Vice pa po. So, hindi na po namin talaga pinakawalan to. Thank you naman. Thank you, Dave. Thank you, say. Brent? Same sa everyone ko, ito yung naramdaman ko. Nung sinabi ko sa akin to, pero parang sasabihin may ginagawa pa kayong project. Sabi ko ba, hindi na ako matulog kasi parang talaga namin lahat ko na magsama si Neme Rice and of course, yung Nefia and the direction is na interest ko na rest. Alright, ito na yung mga questions from our friends in the press. We begin with Wilson Ortiza of Kapamilya on Demand. May positive at saka negative na ano yun eh, yung mag-exam si Nadine. Positive kasi ang laking, syempre lalo pa gumagawa ng mga dramatic scenes, eh hindi ko naman siya comfort zone, hindi siya strength ko, hindi pa siya gamay, hindi ako mahusay sa kanya, bago siya sa akin. So pag nagkaroon ako ng katuwang sa eksena, katulad ni Nadine, na mahusay, malaking tulong din sa akin. Kasi kung yung napansin ko sa kanila, yung mga magagaling artist ay, wala pa silang ginagawa, yung pahawakan ka pa lang, tignan ka pa lang, meron ka nang nararamdaman. Ang tagal mo nag-internalize, wala kang mahugot. Pero pag nandun na sila sa harap ko, di lang kayo lumalabas sa iyo. Ganun din yung nangyari sa akin sa pwede na nila Eugene, nila Gladys, at ang laki ng pinigay nila. So, ganun din yung pinigay sa akin nila Nadine, yung positibong epekto ng makakasama siya. Ang negative ko na doon, yung nakaka-pressure kasi alam mo rin siya. Tapos, nakaka-pressure kasi yung alam mo, ang dami ng Best Actress Awards, yung parang ko nakakahiya kasi ate-ate nga ako, on and off screen, ang tawag sa akin Ate Vice. Di ba yung nakakahiya yung ate-ate mo, tapos bilang ma-realize mo na, hindi ko masyado ba rin itong ate ko. Yung natatakot ako na kailangan ko rin improve yung sarili ko sa kanya na kaya ko sumabay sa iyo ha, yung gano'n. Kasi ang galing niya, pero pag magka-eksena kami, wala na. Naglalabo na yung mga agam-agam ko, yung mga takot ko, yung mga nervous ko. Kasi iba yung support niya sa akin, iba yung pinipili ng husay niya. Aware man siya o hindi, may malaking positibong epekto sa akin yung ka-eksena ko siya. May lipat na lang ako. Sila. Napag-usapan kasi ay gusto ko sumagot, pero hindi natin siya bibigyan ng mikropono. Okay, for Nadine naman, Mara is the biological mother unexpectedly returning. How did you build sympathy for a character who essentially threatens the established family unit? Grabe naman yun. Pag Q&A na ng hobbies, how did you build sympathy for a character who essentially threatens the established family unit? What kind of performance? All cast and directors, Hindi, I guess, What guided you? parang basta sabihin. Kasi di ba kanina nag-comment tayo on how you form your characters, di ba? So, tinanong sa akin kanina dito, you ask friends? Oo, ang dami kong tinanong ng mga friends ko na, I guess mga kaedad ko na naging nanay, naging maaga edad. And kasi, I think sa
a mother at that age while you're still growing. And obviously, at 13 na ako, pero I feel like I'm not done growing up. Lalo na nung mga 20s ko, ang dami ko akong discover sa sarili ko. Na feeling ko, if katulad nila naging namin din ako, I don't think matututunan ko yun sa sarili ko. Kasi yung mom ko rin, nanalak siya sa akin nung 21 siya. So parang ngayon, ini-imagine ko kung ano yung pinagdaanan niya nung 20s din siya. And hindi naman naging madali yun. I mean, for her to actually give up, a lot for you. Sobrang saludo naman kasi talaga sa mga moms. And kahit ako, talagang yun mo eh. Talagang hindi ko talaga kaya yun. Diba? So for someone na, alam mo yun, give up yung career, or give up na mag-grow to take care of their kids, to take care of a child, sobrang mahirap and laking responsibility yun. So yung mga friends ko na na-experience yun, pinanaman ko talaga sila kung ano yung naramdaman nila, kung ano yung mga pinagdaanan nila. Pero syempre with Maras, ano naman kasi, story and experience, medyo naiiba yung sa kanya. So, yun, malalaman din ko pinanood yung movie. Ayun, magkwento masyado ako mas-spoil. I know, yung lahat na nga sa trigger, wala pa yun. Wala pa yun. Talaga? Surface level. Parang buo na eh, parang maganda kasi yung trailer kasi malalaman mo kung ano yung pakiramdam pag pinanood mo siya. Exactly. Nakakatawa. Nakakayak din. Yung gano'n. Comedy. May drama. Yung gano'n. Yung kung ano lang yung idea ng kung anong pakiramdam pag napanood yung pelikula, yun lang naman nakita sa trailer. Pero ang dami pa, sobrang dami. Kasi 0.0005 Oo, nakakala ng mga tao na gets na nila yung kwento. Wala. Okay. Kasi wala kayong, wala sa main story. Yung kwento namin ang nandun sa trailer. Ayaw na namin spoil, pero ending talaga ito, tatay ko si Lucas. Grabe. Okay, before we go to Von, pagsabihin ko sa Sure, marami excited after the sasasabi niya ni Direk dun sa end of webinar is ngayon called me mother. So marami na naman mga batayang nag-aabang what is all about. Pero talking about mother, di ba? Parang pag mother ni Direk usapan medyo mabigat or masaya, di ba? May mga experiences tayo sa mother natin. Yung question ko po, siguro to all the cast who wants to answer po, ano yung memorable experience mo with your mother na hindi niyo po malilimutan? The simple things, no, Lucas, no? Okay. Anybody else? Unforgettable memory? Ako, yung dati hindi kasi alcohol. Araw-araw nakita siya, ulit siyang Greek Cross. Nawala lahat. So ayun na nga, so yung nanay ko, tsaka ako napunta ka ng Italy kasi nung birthday niya na October, ang dream niya magpunta ng ng Assisi at tsaka pupuntahan yung Four Holy Doors kasi magsasara na siya. Okay. Sa January, magsasara na yung Four Holy Doors sa Vatican, tapos magpupunta siya ulit sa susunod na 25 years pa. So sabi ng nanay ko, baka hindi ko na siya abutan, kailangan mapunta ako ng Four Holy Doors. So nung birthday ng October, nag-shooting kami, kaya sabi sa nanay ko, patapusin mo na ako ng pelikula, pupunta tayo. So we went to Italy, pinuntahan namin yung Four Holy Doors. She was crying, ang saya-saya niya, sobrang saya niya. Tapos, yun, umuwi siya, Umuwi kami at paulit-ulit ang sinasabi na, anak, salamat, ang swerte-swerte ko. Naranasan ko pa ito. Kasi ang tanda na ng nanay ko. Kaya yun ang pinipilit ko ngayon, ibigay ko yung mga gusto ko na kasi matanda na. Tama. Matanda na yung nanay ko. Kaya, ayun, ang saya-saya ko na hanggang ngayon nakakatawa pa rin kami ng napakagagad ng maraming memories ng nanay ko. Para natatalo yun sa yung mabibigat at mapapait na alaala ng pinasamahan natin. Thanks, guys. Anybody else? Bago tayo mag-move to the next question, Mads? Ako naman, I guess yung sa akin sobrang simple lang. Pero kasi pag naaalala ko yun, talagang, talagang sobrang importante pala ng memories. Marami kasi siya. Sobrang importante pala sa akin. Kasi yun yung isa sa mga memories na sobrang nag-build sa pagkatao. I mean, before pa mangyari lahat to, before pa ako magulala, nag-VTR pa lang
ano yun eh, parang sobrang simple lang ng timing. Tapos siya sobrang favorite ko rin siya. Yun hindi ko talaga makakalimutan. Kasi, ano siya, paulit-ulit yun. And ngayon na medyo tumanda na ako, parang I went back into those moments and sabi ko, grabe na, yung mga ganong memories talaga yung mga nasa-stick sa'yo. Sobrang simple lang yan, pero masaya. Pero hindi ko rin namin kung bata ko tapos kumakain kami sa McDo. Nakita niyo yung brand, may mga ulam pa, may mga chili. Sorry. Ano po yung kwento, diba? Kaya kaka nakadilaw, di ba? Thank you, Nads. Thank you, Alan. February, na nagkakapahan pa kayo. Pero this time, Definitely, I mean, everybody in the production, when we were doing it and during the post, everybody says that this is the best performance yet of the night. better than End the Breadwinner. Better than Petra Caballo kasi. Layo na ng Petra Caballo. Yung first feelings pa lang talaga, yung sinabi ko na yun, mas confident ka na yun. Okay. Of course, syempre, importante pa rin na maging uncomfortable ka, di ba? Para mas na-challenge ka. Pero ito, nararamdaman ko na mas mabigat siya. Ang difference kasi dito, dun sa Breadwinner, mas ito yung vulnerability ng character. Kasi mas maraming moments na she's broken, she's alone. With the Breadwinner, lagi siyang surrounded. And of course, that's scary to be alone and vulnerable on screen ng isa ka. Yun yung isang malaking pinag-agawa. Yun yung mga moments that, kailangan yung sa character. Maraming moments na paging hugot namin yung character, nakikita kong gaano kabigat para kay Lynette. Natapos na yung break, hindi pa rin makahiwalay sa character kasi ganun kabigat yung naging sa kanya. Alam mo na kung paano push yung buttons ni Lynette. Oo, pero ano lang, sa mga, kasi may mga eksena lang yung mabibigat, tapos syempre pag sa camera ka, nai-release mo, di ba? Pero ikaw bilang director, sila naka-release na, ikaw big mo ba? Ang bigat, feeling ko mas mabigat to, mas masaya to. So talagang mas level up talaga siya sa review. Vice, direct percentage, saya, lungkot, drama, comedy, ilang percent? Parang 50-50. Okay. Parang 50-50. Siyempre, sisimulan mo. Ayun pa naman drama. Kaya kami tatawa siya. Sayang, tibulas na eh. We made sure na tatawa at makukulot ang puso. This is a comedy movie with a big heart. Okay. Sino sa mga cast members na nag-deliver ng saya? At sino nag-deliver ng comedy? Lahat sila. Yung mga BBB, sila nag-deliver ng alin mo silang kulay doon sa boarding house. Nangharutan. Oo, nangharutan. Ayan. Tamis-tamisan, ibig-ibigan, bata-bataan, businak-businakan. Ayan. Si Esnir, si Shubi, si MC, si Ian, lahat kahit si Discardi, talaga, nagbigay din dito, nagbigay ng pasa sa mukha namin ni Ian. Yun, lahat nagbigay. Yun ang husay din talaga kay Direk Judy. Kahit ang laki mo ng sound, ang laking cast, ang artista, may hindi siya yung pwede wala na to eh. Yung gano'n, nabibigyan niya ng ganap ang bawat isa. So nag-inig silang lahat. Okay, we move now to our next question for Iya, MC, and Isnir. The film explores motherhood and chosen family. As part of the LGBT community, how has your perception of motherhood or family changed? And we were in school. When we were in school, we were taught that when you were asked in English, you should answer in English as well. Isnir, you go first. I believe mom who has it all. So you answer this one. What's the question again? How has the movie changed your perception of motherhood? I know, as you can answer it. Well, as you should know, I prefer to be the first one. Akala ko sabihin mo, I think the writer can answer. If you listening, I'm gonna be the first one. Personal rap pa talaga nilalaban. We don't know, wala napulot. It's still as I tell. Umasa talaga may mapumulot. Ako nga pinipilit ko lang may mapumulot.
pinupulot ko isa. O di ba, nabago ba? Siyempre po, as part of the LGBTQIA+ community, siyempre, nabago po rin yung perception talaga namin, lalo po ako sa mother. Kasi mother comes in all forms, at hindi lang po talaga siya sa isang gender. May iba po tayo klaseng mother. We have Benefice, we have mother material sa bali ko is mom, we have mother nature. So, like, iba-iba po. Kaya, ayun. Yes, you will continue. Ganda ng sagot ni Esnir, ha? Kasi ako, nag-portray mo dati as mamo, di ba? Yung dati. So, ang perception ko about mother, sabi nga, tama nga, walang gender ang pagiging nanay. Pwede natin maging nanay, mga sino. Kaya ikaw, pwede ka rin maging nanay. Ganda rin ang sagot at MC Gandami. Basta marunong kang magmahal, pwede kang maging nanay. And Ganda! Short and sweet. Siyempre, mother is a responsibility. Ako, minado naman ako. I'm a mother to many gay people, gay friends of mine, and in the past years, umaattend ng mga workshop, nabibigyan ko ng workshop sa mga batang bakla, ng mga motivational speaker din nila ako. So, actually, ang aga ko naging mama, marami kong naabot ang mga status. As in, ngayon, pupunta ako sa mga gay clubs, may mga mas matanda sa akin, mamasig na rin ang tao sa akin. So, feeling ko, pagiging mother is really a big responsibility. Marami ganito aking nanay, pero responsable ba yung tao nito? So, and part of that responsibility, nasabi nga niya, dapat marunong ka magmahal. But other than that, mataling magmahal, pero responsibility mo yan, bigyan ng magandang future, yung mga ginagawa mo anak-anakan, or yung tunay mong anak for that matter, or yung tinutuloy mong anak, whether biological or in paper lang. Responsibility is really very important. I love it. Okay, next ball, meron ba akong tatanong dyan? Wala na. Okay, I'm going to proceed with the questions given here. For Vice, gano'n ka involved sa creative process ng movie? Wala kay Jake and Sir. Pinasarap din, no? Pinasarap. Nandun kami, binigyan kami ng time exclusively for us. Tapos, isinabay kami sa nandun yung tao. Right. Tapos, binigyan ulit kami ng oras na para sa amin lang. Kasi hanggang sa nagsara siya, nandun kami. Ganda. Lucas, kumusta yung experience sa Disneyland? Ganda po. Ganda. Nakita mo sila Mickey Mouse? Opo, lahat ng characters. Ah, ang saya. Ilang days kayo shoot sa Hong Kong? Parang one whole day ako, pero sila, parang 2 days din. At saka hindi lang kami basta ginamit yung design na sa location. We had a Fab 5. I mean, hindi biro na makuha sila ng Mickey Mouse. Hindi Donald na Daisy and Goofy. For you to be able to get past ng superstars, bibigyan kayo ng certain number of time. And to be able to get it, parang nakikipagtrabaho ka sa superstars. And I have to credit talaga na si Percy had connections with Disney. Percy yung connection sa Disney. Si Vicky talaga, Percy. We used to work at Disney. So nagamit talaga namin yung connection na kaya nagawa namin. Nung kinukuha namin yun, yung sumasayaw sila kasama sila. Kala namin green screen ba yan? Hindi. In-achieve talaga. May oras na binigay sa akin na i-shoot natin 15 minutes. Nagawa naman yun. Pati yung pa-fireworks, binigyan na kami ng magandang pwesto para ma-shoot namin yung fireworks dun sa gabi. Oo. Nagpa-report pa sila sa Bukawin ng mga pagkakataon sa set. Meron naman silang sarili. Oo, meron ako rin lagi ko sila mga goodbye bakla ng mga pagkakataon. And important that really touched your lives. Everybody, UNT channel and party can answer na. Si Mika. Ako po yung lola ko. Kasi yung mother ko po, bata pa lang po ako, maaga po siyang pumunta ng ibang bansa para po magtrabaho para sa pamilya namin. And naiwan po ako talaga sa lola ko. And siya po yung tumayo talaga na parang nanay ko. To the point na tawag po sa kanya is mama. Okay. Parang mother in Kapampangan. Maraming ganyan, ha? Di ba? Yung ano laki sa lola. Di ba? Anybody else? Shoes. Siguro po si, as I navigate kasi my ways, start down. Marami akong hindi alam
kung saan ako dapat lugar, saan ako dapat alam ko kung saan ako pupunta. So parang naging guide ko po si Meme. Parang in a way siya po naging mother ko sa industry. Parang ganun po yung Benefit kay Shubi kasi inaalaw natin ka rin. Pinapayagan natin. Kung sabi ko siya, pwede ko siyang pagalitan, pwede ko siyang pagsabihan. Ang dami na natin pinagdaanan, ang dami namin na pag-usapan, ang dami na natin nasabi sa isa't isa. Ganun kami dalawa. Yung pag may nararamdaman kami sa isa't isa, pwede namin sabihin sa isa't isa. And pwede namin i-resolve na tayo lang po. That takes a lot of, first, maturity. Second, love for each other. Love ko yan sa Shubi. Kaya sabi ko, kung tayo malulunod sa ingay, kailangan tayong dalawa magkakaintindihan tayo. Magkakaintindihan tayo. Shubi, reaction to that. Talk to me, Vice. Hindi, parang ano, ito naman din ito. Ma'am, hindi ko ma'am. Ayun, nag-is women. So, I'm happy to be given this chance na breathe the same air as Meme. Talaga pong si Meme ay hindi lang po talaga siya si Meme. Marami lang po siyang nabagong buhay at binago niya ang buhay sa pagiging artista ko po. Simula ko sa pagiging talaga kami at pinagay ko sa buhay. Ngayon, parang na-realize ko na ang mundong ko ay madali as long as you let them teach you, let them guide you, and you actually learn how to be accountable, learn from your mistakes, and always look up to the person who you value the most. So that's my for me. Thank you, Shubs. Maraming salamat. Anybody else? Meron kayong, wow, yung mga cellphone, nagkaroon ng lahat. Kilala ko kayong lahat. Okay, anybody else? Sa mga imagine, my whole career, I was so lucky na buong career ko ay hinulma, rainstorm, ginapang ng women of ABS-CBN. These are the 8 people who are older than I am na nauna sa ABS-CBN. So, well, technically, ate ko sila, pero parang sila nanay sa akin, especially to my career. These are, nung pumasok ako sa industriya, at that time, mga boss na sila, mga writers na, director na. So it was really very easy for me to transition from being a production staff na off camera and eventually to become an actor dahil sa kanila lahat talaga. Sila nagsabi, bakla, mga artista ka na, sayang ang ganda mo, ang talent mo. So these are namely David Adrinal, Wendy Ramas, Director Will Bayani, Roxy Ditiga, Louie Andrada, B-Boy Arboleda, my first manager, Eric Salud, Don Quaresma. So sila yung talagang mga ate ko na who really lived my career and created a masterpiece na ang pangalan ay The Universal Suite nga. Maski yung sila nagbigay ng title sa akin. Huwag mo naman siya. Huwag mo naman palitan. Maganda na record na namin. Hindi ako mapapanood ng mga kapag-isa ako dito sa show. Nag-political game. Wala kami dito sa MMM. Political game. Oo, nilalaban talaga. Iya? Ako, of course, sa industry namin, sa Yung mami lang talaga ang mami. Wala siyang nanay-nanayan. Si MC nag-offer, baka gusto mo na siyang nanay-nanayan. Kasi di mo, gusto mo yung sa kanan. Okay daw, MC. alawas daw. Okay daw. Ay, wala namang problema. Ako naman ay kumakagot ang anak-anak. Dami ha? Okay. Thank you everybody. Si Lucas na. Aside from... For Vice and Nadine, anong parte ng pelikula kayong pinaka-excite na makikita namin starting December 25? Meron ginawa si Nadine Booster dito. Ayaw niyang gawin, pero dahil generous siya, hindi na sinabing ayaw niya. Ang diretsahan, sinabi niya na, kung sinabi ko, ito ang gawin mo to, sabi niya lang sa akin eh, ate ko ayos. Kaya alam mo sa hirap ako. Dahil kay Ate Vice. May mga pinapagawa siya May mga pinapagawa siya na wala sa script or may gagawin siya wala sa script. Siyempre yung mga eksena dapat seryoso yung ano ko di ba? Hindi ko magawa
face. Wait, naalala ko, Eh, gusto niya rin ito. Kasi pwede naman sabihin, wagin din na kailangan. Direct mo pwede naman, oo, go yan. Kasi dito. So siya talaga, nice. Pero wala siya nagawa, ginawa niya yun. Abangan niyo po. Nagawin mo naman talaga. Yun lang, makakailang take lang kami. So, abangan niyo yung mga ganong eksena namin. Sa birthday yun, sa birthday party. Oo, tsaka yung yung after muna yung pageant, di ba? Oo. Naku, ang hirap na. Naiiyak na ako sa hirap. Pinagpapawisan ako, ganyan. Yung may kinuwento mo, nakasama mo sila Iya, si MC, si Vice, ay, iba pa. Meron pa, marami pa. Pero yun, sana po abangan yun. Kasi yung talagang, hindi nyo ako nakitang gumawa ng before. Oh, Pero wow. ito yung ginawa sa pelikula, or kahit sa mga interviews, kahit in person, hindi ko yung gagawin. Ano po ito, ano eh, huwag kang tatawa challenge the movie, featuring na din Lustre. Okay. Actually, yung ating eksena rin. Yes, tama ka ba Bicol? Oo. May umuwing may ice pack sa mukha. Di ba? Pero may white noise, gano'n. Maganda yun. May confrontation si Iya Mina sa kasi si Carmen Martinez. Oo, magdadalawang isip si Marisa Soriano kung kamay na ba talaga yung pinakamabigat pa ng palo si Carmen Martin. Oh my God. Abangan natin yan. Okay, final question na tayo. Ano yung babaunin ng experience from this movie? Okay. Ang babauling experience ang babauling experience, katulad ng lagi namin gusto niyo maramdaman at paulit. Tuwing Pasko, gusto namin mapatawa namin kayo. Gusto namin mapagaan namin yung mga pakiramdam ninyo kahit sandali lang. Kasi alam mo na rin na ang bigat-bigat ng sitwasyon ng napakaraming Pilipino sa Pilipinas. So pag Pasko, gusto namin makapagpili ng kahit sandaling time out lang. Tawa tayo sa mga kabulustugan na ginagawa namin sa pelikula. Pero nandito ako ngayon sa punto ng karera ko na ayoko na lang basta magpatawa. Gusto ko pagkatapos ko yung patawarin. Pero hindi naman kami realize sa inyo, pinapamulan sa kaisipan ng namin. Meron kami totoong kwento na isinasabuhay at meron kami binibigyan ng pagkilala at respeto sa mga karakter na binibigay namin dito. Gusto namin matouch ang mga puso ninyo. Hindi sa gusto namin magpaiyak. Hindi yun. Ayaw namin yung magdrama tayo para magpaiyak tayo para may drama tayo. Hindi yun eh. Meron kami gustong iparamdam. At yun ang magiging dahilan kung bakit maaari kayo maiyak sa ilang mga eksena ng pelikula. Pero makabuluhan ng kwento at yun po, may imumulan sa atin, may ipapatanggap sa atin ng mga katotohanan at realidad sa paligid natin. Pero hindi pwede, hindi ko kayo patatawanin sa Pasko. Kasi ito naman po si Vice na yun ang sinimulang gawin sa inyo. Patawanin kayo ever since. At gusto kong ituloy yun hanggang kaya ko. Yung patatawanin kayo sa Pasko. Yun lang. Thanks, Mona. Sinabi na nga, advice lang. Hindi, I guess ako, very excited lang ako na makita ng mga tao yung pelikula. Kasi sobrang ganda naman talaga ng kwento about motherhood nito. Tapos, ang dami ko din natutunan na kahit yung sa character ko si Mara, hindi siya ready, but that doesn't make you a bad person. Ganon. And yung pagiging family din, it's not always like that. Diba? You choose your family, and that's such a beautiful thing. Yun, yung mga natutunan ko sa movie. So, I'm hoping na ma-appreciate ng mga tao. And yun nga sabi ni Ate Vice, mag-enjoy talaga kayo sa pelikula. Kasi lahat ng emotions, mararamdaman yun. And to feel emotions, it's so nice. Diba? Kahit mabigat na ng emosyon na yan, or natuwa, masaya, ang sarap sa pakiramdam. Just what a surreal moment that while listening to you, just looking at you, Nadine and Vice together. Who would have thought 15 years ago na nakasupport lang si Nadine sa Petrang Caballo, takot na takot during that time, kay Vice. Now you're shoulder to shoulder and, you know, creating this beautiful masterpiece. So, parang nakakatuwa. Direct ikaw, ano pa ba yung experience from
siguro para sa mga manonood, conscious kami how important the tradition of being together sa family during Christmas is. And how important it is to traditionally panood ng sine. Pero ang mahal ng sine. That's true. Ang mahal ng sine. Kaya sinigurado namin na sulit. Yung visual spectacle na nakita nila sa trailer na when we open with Mickey Mouse, with all the characters sa Disneyland, hindi lang yun yung visual spectacle na yung offer namin sa pelikula ko. Nilaban talaga namin na maging malaki ang mga set pieces, yung mga comedy, pageant. It's going to be an event, it's going to be an experience. At talagang masasabi ko, itong pelikulang to, talagang regalo namin sa kanila. Regalo po sa mga manonood na kasama-sama, maging masaya, magkasama tayo. Salamat, Director Satan. Kasi I'm sure yung mga moviegoers, pag hihirapan nila yung pera, gagamitin nila to see your film. Okay, final words from our cast members. Invite everybody. Ano gusto sabihin, your thank yous. Let's begin with our writer. Daniel, ikaw, what do you want to say as we wrap this up? So see you all this Christmas po. So your friends, your family. Kasi masaya talaga yung film, lalo po sa atin. Parang hindi ka masaya, parang wala ng energy na niya. Gusto ko siya po. Masaya siya, masaya siya. Thank you. Thank you. Hindi ko na babayaran. Ay, hindi pa pala. Tapos na yung pelikula. Kaya naman pala. MC. Ibinabo namin kayo lahat. This coming December 25, may regalo po din sa inyo si Vice, at siyempre si Direk June. Call me mother, manood po tayo ng sabay-sabay kasama po si Mr. B. Akala ko din mo si Yes, Mr. B. Salamat. Yeah. Call Me Mother po, December 25 po. Official ending ko naman yung Manila Blue Test. Of course, kasama sila yung guys, Nadine at ang ating director, Sir Direk June. Ako, riot na naman itong pelikula to. It's near. Yes, sabay-sabay po natin supportahan ng Pinoy Pilipino. Call Me Mother po this is coming December 25. Only here. Yes. Sabay-sabay po tayo tumawa, umiyak, at yes. Baka pag-ikaw naman, glinda talaga. Oh. Ako naman, Shoots! sa mga Bisaya na nagtanaw karon, sa Mindanao, Bisaya, katanan-tanan, ang hipon ninyo tanaw mo December 25, malada yung pamilya, buong pamilya kayo, sabay-sabay kayong lahat, pumunta kayo, hayaan niyo si President at si Mother, basahin ang hirap at tawanin kayo ngayong Pasko. So sana po ay mapastahan kayo ngayong Pasko. I love you po. Thank you, Shoots River! Yes, we're inviting everyone to watch Call Me Mother on December 25. You won't regret it. Bring your family, bring your friends, and for sure, mag-enjoy po kayo. Sabi yung MC mo triplet. Ayun ang magawa namin yung paraan. Magkano? Brent, Ayun po, mapapangako po namin na halo-halo emosyon mararamdaman nyo. Ay feel nyo talaga na buong Pasko pag pinunod po. ikilili pa kami sa inyong dalawa. Abangan niyo po. Ayan, di ba? Kaya tumapangan kaya sport and kaya umaking darating na Pasko at mag-iisang pamilya po tayo ngayon sa sine. Akala ko nagkamali ako ng reading. Hindi ko pala nakalaw sa Kamagpangan silang dalawa ni Brett. ang bagay. Ba? Ayun na ba? Nagturo sila na yan. Ayun na. Miss Carmi. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Alam kong tutulungan niyo kami para ikalat ang balita na napakagandang pelikula ang ipapalabas mo this December 25, Call Me Mother. Thank you so much po sa inyo. Thank you, Miss Jeanette. Chanda. December 25, Call Me Mother, sabay-sabay tayo. Ako mismo, I'm a fan. And I'm so excited to see on screen what I read. Na storya, gusto kong mapanood ang visual storytelling, emotional storytelling. Since I know it's going to be big and lots of surprises na iba-iba. Ano to, roller coaster. Parang ride sa Disneyland. And thank you so much, Vice and Direk, for having me. Ako maraming salamat po. Breadwinner pa lang po. Pangarap na namin kayo kasama sa breadwinner pa lang. Kaya lang may ginagawa na siya movie noon. Espantaho. Espantaho. Kaya Samantala sa kasosyal, yung Chanda Romeo sa Pilipinas. Yes!
sungit na social Oo. worker. Sorry, dito ako hirap kasi mapait yung social worker. Ayun. Ang description ay approachable, gentle. Ano yun? Ang hirap. Actually, really, ang hirap. Kasi may face kasi. Right. May resting face, isang sungit na kaagad. So really, hirap ako. We can't wait to see it. Siyempre, meron siya. Napakagaling ng ginawa ito. True. Sweet! Ayan, as usual, magaling na naman si Nadine sa pelikulang ito. At tama po si Rachel, mas magaling si Vice sa pelikulang ito. So, sa mga fans nila, panoodin ninyo ang pelikulang ito. Yung batang ito, si Lucas Andalio. Nagjo-joke kami sa set, pero parang seryoso kami, hindi kami pag hindi siya nanalo Best Child Actor. Ay, nako, ayun na. Oo, no pressure na. Salamat, Vice. Of course, sa idea first, lalo na finally, nakapagtrabaho na ulit kami ni Vice after so many years. Nagkami ako sa Petro Trabayo, kaya eksena ko yung kabayo, hindi siya. So, ngayon lang kami nakapagtrabaho finally. So, maraming salamat, Idea First, for the opportunity. So, sa lahat po na nandito, please, kailangan po lang ng tulong ninyo na ipakala sa buong mundo na showing na po sa Pasko ang Call Me Mother. Sabi ko nga, sabi natin lahat, ang sarap tumawa pag galing ka sa iyak. Yan ang may experience ko dito sa Call Me Mother. Sa Pasko na, thank you. Ang sarap tumawa pagkain sa iyak. I love it. Lucas! Invite on mic ka. Salamat po sa mga Lucas Believers po sa Ay! Ay, sorry! Ulitin mo yun. Ulit, Lucas. Salamat po sa mga Lucas Believers sa mga naniniwala sa akin. Sorry, Lucas Believers. Nanonood po kayo ng December 25 na movie na Call Me Mother po. Galing! Direk? Excited ako manood sa sinihan kasama ang mga tao na tatawanan kami, makikitawa ako, makikiiyak. Kasi kahit ilang beses ko na siya napanood sa pag-iinig sa procession pag-gawa ng pelikula, iba pa rin yung experience na kasama ka sa sinihan na nag-react yung mga tao. Doon ako excited talaga sa experience sa iyo. So, magsama-sama po tayo ngayon, Pasko panoorin po natin ang Nadine? Ayan, before anything else, gusto ko lang po ulit magpasalamat sa inyong lahat for being here tonight. Sana po tulungan niyo po kami ikalat ang Call Me Mother sa mga tao. And sa mga sumusuporta na po ngayon pa lang ng Call Me Mother, maraming salamat po. Nararamdaman po and na-appreciate namin yung pagmamahal na binibigay niyo sa amin. Excited po kami makita kayo sa sinihan this December 25th. Thank you! Lucas, si Ate Nadine, meron siyang Nadine Natis. Lucas Believers. Lucas Believers. Lucas Believers, Nadine Natis. And of course, Mene, ako naman salamat po sa lahat ng mga Catholic Believers. Ipagkasabi ko. Hindi, una sa inyo, sa press, maraming salamat po na nandito kayo. At hindi po ako mahihiyak sabihin kung hihingi kami ng tulong sa inyo. Kailangan po namin ang support ninyo para mas marami makaalam na meron kami pelikula ilalabas at kung ano klaseng pelikula ipapalabas namin ngayong Pasko. Kailangan po namin ang tulong nyo dahil sa punto ko hindi namin kung paano yung effective na pag-promo eh. Diba? Sa kalsada na namin ito gagawin katulad dati. Sa television kami mag-promote sa social media. Hindi na namin alam yung gauge kung ano talaga yung most effective na tool na pwede gamitin para makapag-promote at para maging maraming pa yung pelikula. Kaya lahat na maaari namin ng tulong at gawin yung ginagawa na namin. At isa po kayo doon sa maaari makapagbigay ng tulong sa amin. Please, tulungan niyo kami para maging mas maraming makapanood nitong magandang obra ng ginawa ni Direk June Nana. At maraming matawa ngayong Pasko, maraming lumilayang ngayong Pasko, at maraming tulong din po ito sa kumpanya namin. Kaya, humihingi po kami ng tulong sa inyo. At gayon din gusto ko magpasalamat sa lahat ng kasama namin dito sa pelikula, sa lahat ng cast, kay Miss Carby, kay Miss Chanda, dito sa anak namin na si Lucas. Nakalimutan kong sabihin ko ng tinanong ni MJ nila kung ano yung gusto namin, kung ano yung gusto kong papanood nila. Gusto kong papanood mo si Lucas. Napakagaling niya dito. Napakagaling yung bata. Siya
pinakamagaling dito sa pelikula ito. Kaya sa gusto ko mapanood nyo, mag-discover nyo yung talento ni Lucas at gusto ko sana maalala nyo yung pangalan ni Lucas Nagalio kasi siya yung future ng Philippine show business. Napakagaling. Sa PTV Housemates na nandito, ang sarap yung kasama, maraming salamat. Nakakatawa ng puso na maligaya kayo na kapiling natin kayo sa pelikula to. At salamat din. Ang dami nilang ginagawa, ang dami nilang trabaho, ang dami nilang racket. Pero pinipilit nyo talagang maitawid yung pagsasama-sama natin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat direksyon. Thank you very much. Kaya, ayun po, December 25, ipapalabas na po ito mapanibagong opera ni Direk June Lana and the Breadwinchers. Call Me Mother. Ito po yung unang pagsasama namin ni Danilo bilang pareho kami bida sa pelikulang ito. Kung gusto niyo makakita ng masayang puksaan ng dalawang ina, eto na po yun. Masaya, nakakaiyak, nakakatouch ng puso, pero sa dulo, masaya pa rin kayo, tatawa at mag-anap pakiramdam. Call Me Mother, December 25. For our on-ground tour, magkita-kita po tayo sa kumikinang tour. Ingat, the Shining Mother, the Bright Mother, kumikinang tour. December 5, sa Nueva Ecija, nandiyan po ako. December 6, sa Las Piñas. December 10, sa Pampanga. December 14, sa Iloilo. December 16, sa Pasig. December 19, diyan po magaganap ang Metro Manila Festival Float Parade. December 22, sa Marikina. Ayan! Araw-araw sa show natin. Thank you, Vaz! Welcome natin the cast of Call Me Mother. Okay, it's beautiful. surprise for everybody. Okay. Meron tayong i-reveal. So, let's move to the side. Hingin natin sa gitna. Right side na lang. Right side na lang. Ito sila lang. I-reveal natin.
5. So, isipin kayo natawag ko dito saya. Thank you so much. Alright, maraming salamat everybody. Thank you all for coming. And see you on December 25. Thank you everybody. It's time to thank our sponsors, Greenwich 555, Downey, Pet Shop, Crimson, and our venue for tonight, ang Vice Comedy Club. Picture ulit sa group photo with our poster.